Yan. So ito na, mga kababayan. Ito yung ating unang pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay patungkol nga dito kay Pulong Duterte na sobrang galit niya kay Colonel Busita, no, mga kababayan. Ito po yung dahilan, mga kababayan, no, na si Pulong ay sobrang galit kay Colonel Busita. Mga kababayan, paki-comment po. Di ba patay gutom ka dati? Sabi ni Roman Tande. Wow! Ako patay gutom? Kailan ako naging patay gutom at kailan ako nagutom? Alam mo, sa totoo lang, Roman Tandy, isa lang ang masasabi ko, no? Ang taong patay gutom, mga DDS yan. Kasi, ni minsan nakarinig ba kayo na nakipag-away ako dahil sa humba? Ni minsan ba nakarinig kayo na nakipag-away ako sa kapwa ko Pilipino dahil sa salitang humba? Wala. DDS lang ang gumagawa niyan. Kaya DDS ang patay gutom. Ito po, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol dito kay Pulong Duterte at kay Colonel Busita. Ito po, mga kababayan, ang sinabi dito na galit itong si Pulong, mga kababayan. Dahil sa sinita ni Colonel Busita, isa sa mga empleyado, no, sa Davao City. Ito po, mga kababayan, basahin ko lang po, no, ito po nangyari dahil sa mga tambutso po yan, mga kababayan. Yung mga tambutso ng motor kasi, mga kababayan, ay meron pong batas ngayon sa Pilipinas, lalong-lalo na dito kay Colonel Busita, no, ay nagpagawa ng batas na pinagbabawal po itong mga muffler, no? Yung mga tambutso ng motor na mga maiingay, no? Actually, mga kababayan, pinagbawal na po talaga yan halos lahat buong Pilipinas. Pero sa Davao City po, mga kababayan, ay medyo hindi po sila sumusunod sa batas ng bansa kasi nga sila po ay under the Chinese government law. Kasi may mga sariling bansa, may mga sariling batas ito Under po siguro sila sa Chinese government law. Kaya hindi sila sumusunod sa batas, kaya pumunta po si Colonel Busita sa Davao at pinagsisigawan itong mga empleyado di umano sa Davao City Hall kung bakit hindi nila ipinatupad itong papatupad sa batas na ipinagbawal itong mga tambutso, mga kababayan. Ayan po yung mga tambutso sa motor ng mga maiingay. Diba? Ito po, mga kababayan, basahin ko lang po yung article mula po kay Astra Pimentel Naik. Siya po yung nag-post, may check badge. Dito, bakit sa Davao ka nagpapaepal Buseta? Yan ang sabi sa post. Look, ayaw syagit diribay, kay ikaw ray bungol, kung Pulong to Busita. Ayan ang sabi ni Pulong. Huwag kang magsigaw-sigaw dito, pare, kasi ikaw lang ang bingi. Sabi ni Kong Pulong to Colonel Busita. Gibatikos ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte ang ginawang pagbisita ni Road Safety Advocate, retired Colonel Busita sa Davao City. Ilabi na labot sa issue, bukod sa issue, bukod sa modified muffler o bura-bura. So mga kababayan, which is alam po natin yan buong Pilipinas, buong Pilipino na pinagbabawal po yan sa batas panahon pa ni President Pinoy na pinagbabawal ang wangwang. Wangwang mga kababayan, yung wangwang, yung muffler, lahat po yan, yung mga convoy na mga pulis, mga politician, yung mga artista, pinagbabawal yung wangwang, mga muffler, ganyan kasi maingay nga, 'di ba? So, sabi dito, mga kababayan, dahil sa modified muffler ng mga tambutso ng motor, nakakapagtaka talaga sa laki ng Pilipinas dito pa sa Davao na piling umiksena ni Mr. Buseta. Kung makasigaw sa mga city employees na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya ay inihalal ng mga Davawinyo para mamuno sa syudad. Ito na mga kababayan. Ito na yung salita na porket hindi ihinahalal or hindi taga Davao at hindi binuto ng Davawinyo ay hindi na pwedeng manita. So ibig sabihin pala, mga kababayan, dito sa lugar ng Davao, kung sino lang ang binuto nila, yun lang ang sundin.
Kung ikaw ay presidente at pumunta ka ng Davao, wala kang karapatan kasi hindi ka taga Davao. Kung ikaw ay isang kongresista na nagpatupad ng batas na anti-muffler o pinagbabawal ang modified muffler, ay hindi ka na pwedeng manita sa Davao kasi hindi ka nila binoto at hindi ka taga doon. Oh, Happy New Year sa chat kung Hipat Choy. So, kung makasigaw sa mga city employee na maayos namang ginawa ang trabaho nila, akala mo siya ay hinahalal ng Davaoenyo para mamuno sa syudad. Ito ang sabi. You were not elected here. Our people choose their leaders. Respect that. Yun ang sabi. For your information, may City Ordinance number 0334-12, the Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City. Hindi ito basta trip lang ng LGU. It exists to protect public orders, especially against excessively loud modified exosystem na wala namang dulot kundi istorbo, ingay at alarm, lalo sa gabi. Davao values discipline, Davao values peace and quiet. Hindi ito about pagpapasikat. It's about protecting communities, especially families, elderly residents, and mga kabataang natutulog sa gabi. Kung gusto mong mag-advocate, gawin mo sa tamang paraan, dialogue, not drama. Policy discussion, not public spectacle. Kung sa tingin mo harmless ang Bora-Bora pipes, pwede naman siguro nating subukang dalhin natin sa tapat ng bahay mo. Sabay-sabay paandarin sa 10 oras ng gabi, tignan natin kung di ka mabubuisit. Yun ang sabi. Principle is easy to defend when it's not your neighbor affected. The local government is open to consultation that how governance work, not through shouting matches, but through legislation and public dialogue. Criticism is welcome, arrogance is not. Davao will always choose order over noise. Ayog syagit-syagit diri bay, huwag kang sisigaw-sigaw dito bay kasi ikaw ray bungol. Caption sa post ni Pulong. Kahinumduman nga ini lamang katapusang bahin sa Enero 2026, dihang bumisita si Colonel Busita sa syudad at matud pa sa mga nadawat nga sumbong labot sa irregulatories, law enforcement, batok sa Bora-Bora. Yon ang sabi ni Pulong, mga kababayan. Na wag daw pumunta doon at magsiga-siga, no? Kasi nga hindi naman daw siya ibinoto ng taga Davao at hindi naman siya taga Davao. So ngayon mga kababayan, ito pala ang batas sa Davao. Kung hindi ka ihinahalal doon at hindi ka taga doon, wala kang karapatang manita. Paano yan Pulong kung presidente ang pupunta diyan? So hindi niyo respetuhin. Hindi ninyo pakinggan kasi hindi siya ihinihalal ng Davao. Hindi siya taga Davao at higit sa lahat, hindi siya namuno sa Davao. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Nagtatanong lang po. So ganun pala ang patakaran sa Davao, mga kababayan. No? Nag-comment pa nga ako dito Pulong, nasa batas yan. Kung ayaw mong masigawan mga tauhan mo, sumunod kayo sa batas. Maliban na lang kung China na ang sinunod ninyo. Ibig sabihin si Pulong, kanila ang Davao. Yun nga ang masakit. 'Di ba? Yun nga ang masakit, Ma'am Lilito Nini. Kapag merong batas galing sa national at ipa-implement mo sa Davao, hindi sila nakikinig. Kasi meron silang sariling batas doon. Pinatupad naman daw nila yan. At wala daw karapatan ang sinumang mga public officials or mga congressman, congresswoman, or kahit anong politician na pupunta doon sa kanila at magsigaw-sigaw ng ninuman. Actually, ganito lang naman yan sa mga taga Davao. Simple lang naman yan. Ganito lang yan Hindi naman kayo sisitahin kung hindi kayo naggawa ng kakaiba. Kasi imposible naman na si Colonel Busita manita dyan at manigaw ng mga traffic enforcer kung ginawa nila ang tama. Di ba? Katulad nito mga kababayan, nagsalita po si Colonel Busita at inexplain po ang patungkol dito mga kababayan sa issue. Ito mga kababayan, wait lang Nagsalita po si Colonel Busita. Sinagot po niya yung issue na yan. Ito po mismo sa Billionaire News Channel. Ito po, pakinggan natin mga kababayan.
Pinaiimbestigahan ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Bosita ang alegasyong umiksena at naligaw daw siya sa Davao City Hall. Hindi naman daw kasi ito nangyari, taliwas sa puna ni Davao City Representative Paolo Duterte. Ayan na. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Ayan kasi ang problema eh. Kung nanigaw si Busita doon, dapat binidyo. Para pag may video, patunay na tama si Pulong, mali si Busita. Eh, ang reklamo at ang sagot ni Busita ngayon, wala naman daw siyang sinigawan at hindi naman siya nanigaw. Alam nyo naman minsan ang mga taga Davao, hindi ko naman nila lahat. Minsan kasi itong mga taga Davao, parang mga higad, napaka-sensitive. Yeah? Mali nyo, tanggapin nyo. Hindi porke taga Davao kayo, ay kayo ang masusunod at matapang kayo, tanga. Yung pinuno ninyo na kulong na, hindi na makauwi. Sinagot na ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang paninita ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte sa umano'y pagtaas niya ng boses sa ilang empleyado ng Davao City Hall. Sa pahayag ni Busita na siya ring chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines. Sinabi niyang nirespeto niya si Congressman Pulong at ang lokal na pamahalaan ng Davao City at maaari raw na maling impormasyon ang nakarating sa mambabatas. Ayan na. Paliwanag ni Busita, tumugon lang siya sa mga rider na Davaoenos kaugnay sa sinasabing paghuhuli sa mga motorsiklo sa aftermarket and muffler. Nakipag-ugnayan din daw siya sa opisina ng mayor at vice mayor para mag-courtesy call pero wala raw sila noon ayon sa kanilang staff. Git ni Busita, kailanman ay hindi raw siya nanigaw o nambastos ni inuman kahit na suspect o criminal pa. At para malinawan ang isyu, hiling ni Busita na paimbestigahan ni Congressman Pulong ang insidente at Ayan. Kayo naman kasi mga taga Davao, inuna nyo kasi yung chismis. At ikaw naman Pulong, bago ka maniwala sa mga kwento-kwento, hanapan mo ng ebidensya o video na nanigaw siya. Kasi kung galing lang sa chismis ni Tarpulano, tapos nakarating sa'yo, mahirap yan. Yan ang mahirap sa inyo. Hindi na po ako nagtaka kasi kapag DDS ka, mahilig ka talaga sa fake news. Mahilig nga gumawa ng AI eh. Kaya nga sa totoo lang, kayo namang taga Davao, no? Hindi ko man nila lahat. Bago po kayo magsumbong kay Pulong, maglabas kayo ng video. Magpakita kayo ng video na binidyo ninyong sinigawan kayo ni Busita, binatukan kayo, nilaparo kayo, sinampal kayo. Ganon. Kung kwento lang din naman, ito namang si Pulong, bago ka mag-react, bago ka kumuda, i-make sure mo sana na may ebidensya kasi kung kwento lang galing kay Tarpulano nakarating sa'yo, mahirap yan eh. Mahirap yan, tignan nyo, itatanggi ba ni Busita? Ni minsan hindi daw siya nanigaw. Ni minsan wala daw siyang sinigawan at coordinate nga siya sa opisina ng mayor at vice mayor. Wala daw doon. Saan ba yun si mayor at si vice mayor kung bakit wala? Late na naman ba? Nag-surfing na naman ba? Nag-inuman na naman ba sa Samal Island? Nako. Ito pa nga lang, pagdating daw ni Busita doon, walang vice mayor, walang mayor. Anong gagawin niya? Nasaan na si mayor? Nasaan na si vice mayor? Wala daw doon. Nako po. O baka nandun nga sa dahig naman. Diba? at handa raw siyang makipagtulungan dito. Kapag mapatunayan sa investigasyon na mali siya, handa rin daw si Busita na humingi ng tawad sa mambabatas at sa mga Davaoenos. Ayan. Matatandaan sa isang Facebook post, sinabi ni Pulong na nakapagtataka dahil sa laki ng Pilipinas. Sa Davao pa raw napiling obiksina si Busita. At kung gusto raw ni Busita na isulong ang kanyang advokasya, dapat idaan ito sa dialogo at hindi sa drama. Sinabi rin ni Duterte sa post na bukas ang lokal na pamalaan sa konsultasyon pero hindi sa sigawan at kayabangan. Si Busita ay dating kinatawan ng One Rider Party List. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Ayan na naman Pulong, hinamon mo na naman si Busita. Ngayon na si Busita, hinanapan ka. O, paimbestigahan mo daw Pulong kung saan daw yung nanigaw siya.
Oh, ngayon pag napatunayan, handa naman daw siyang magpakumbaba at mag-sorry, pati sa mga taga Davao. Ang problema ngayon, Pulong, baka naman ngayon, hinamon ka ni Busita na magpaimbestiga, baka hindi ka naman gagalaw. Ganyan naman ang sakit ninyo Di ba? Ganyan naman ang sakit ninyo, ang lakas-lakas niyo maghamon. Tapos pag pinatulan kayo, nagsiuklokan kayo. Katulad kay Baste, hinamon si Gerald Torres suntukan. Noong pinalagan, lumipad ng Singapore. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Ganyan na naman tayo Hinahamon-hamon mo si Trillanes, ngayon pinatulan ka ni Trillanes, uplo ka rin, 'di ba? Yan ang mahirap. Nako, mga kababayan, patunayan ninyo. Kasi kung mapatunayan ninyo na nanigaw si Busita, si Bonifacio Busita, magusuri naman daw siya at hihingi siya ng paumanhin sa mga taga Davao. Kung hindi nyo mapatunayan, di nahuhulog lang mga chismoso kayo dyan. 'Di ba? Patunayan ninyo. Sumagot na si Busita, so sumagot din kayo. Nako, yan ang mahirap kasi sa inyo Ang kunting kibot ninyo, nag-iingay kayo, tapos pag pinatulan kayo, nawawala kayo bigla. Tignan ninyo na naman, ay nako, puro kayabangan lang talaga kayo dyan. Pag mga ganyang bagay, nasisilip ninyo, pero yung baha dyan, hindi nyo mapaayos-ayos. Diyos ko, 30 years na kayo namuno dyan. 2 oras na yung ulan dyan, yung tubig hanggang hita na. Di poga. Diyos ko. Ay nako, mga kababayan. Kaya yun lang, mga kababayan, yung aking reaction dyan patungkol kay Pulong at kay Busita.